ating pong lahat sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, konti tayo, alam niyo kung bakit. Malapit na kasi mag-rapture. Okay, totoo yun, totoo. Kasi sabi po ng Bible sa atin, sa huling panahon, ang pag-ibig ng marami sa Panginoon manlalamig. Kaya dapat po talaga tayo ay nag-iingat. At yan po ang isa po sa dapat na ingatan po natin sa buhay po natin. Ang kaaway, hindi po siya masaya kapag siya po ay nag-iisa na pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung paano po tayo nanghihikayat sa Panginoon, ganoon din ang kaaway. So dahil po very ang ating pong topic na pinag-uusapan po ngayon sa mga pangyayari, ano ang tugon mo sa mga huling panahon? Alam po natin, we are approaching sa mga huling panahon na malapit na bumalik o tayo po ay biglang kuhanin na ng Panginoon. Maganda po na pag-aralan po natin yan sa salita ng Diyos. Gawa po na marami po ngayon natatakot kasi nga mayat-maya pa may lindol, hundreds of aftershocks ang nangyayari sa bansa natin. Kahapon, nilindol naman ang La Union, and hopefully, by the grace of God, tayo dito ay hindi po tamaan ng malakas. So, that is normal. Kaya pag tinignan po natin, next slide tayo, yung mga tanda, pag binasa niyo po yung Mateo 24, 1 hanggang 14, ganito po yung summary ng mga tanda sa mga huling panahon. So, una, mga kapatid, marami pong lilitaw ng mga false teaching. Kaya makakarinig kayo sa mga napakaraming mga preachers sa social media. They teach about the Word of God, pero yan ay sumasalungat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat po tayo mag-ingat, no? We are purely believe in the Word of God. Ito ay salita ng Diyos. Hindi tayo naniniwala sa mga turo na iniimbento lamang. Okay? Hindi mo na kailangang inventuhin o mag-create ka ng panibagong aral sa Bible kasi po, ang panahon ngayon, maraming nagtuturo na nililito o nililigaw ang marami kahit mga born again. Nalilito po sila sa mga teaching. Kaya sa huling araw po, na magiging talabak ang mga pagtuturo ng mali na kanilang pinabaluktot ang salita ng Diyos. Pangalawa na tanda sa huling panahon ay ang mga giyera na nangyayari ngayon. Yan po ay isa sa sign na malapit na po bumalik ang Panginoon. Kaya pag binasa niyo po yan, si Jesus na mismo nagsabi niya, binigyan tayo ng mga tanda sa mga huling panahon. So magkakaroon ng digmaan. Hanggang ngayon, may digmaan sa anumang panig ng mundo. Sabi po ng verse na yan, there will be rumors of wars, pati nation against nation, talagang magbidigmaan po yan. Okay? At pangatlo, sabi po sa verse 7, magkakaroon ng paggutom sa bansa natin, sa ibang panig, no? Hindi naman sinabi buong mundo. Pero sa tribulation, makakaranas talaga ng gutom. So, ang gutom ay yan ay sagisag ng kahirapan. No, in the times na panahon ngayon, maraming naghihirap. Yan po ay isa sa tanda. Pang-apat na tanda, ayan, yan nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung mga lindol, earthquakes. Ayan, kaya huwag mo rin magulat na kami na po yan. Kailangan mangyari eh. Ikaw dapat hindi natatakot sa lindol kasi alam mo na yan, sinabi ni Jesus, magkakaroon talaga ng mga lindol. Okay, isa yan sa tanda, ang dami laging lindol ngayon. Ibig sabihin, malapit mang bumalik si Lord talaga ngayon. Di ba? So, pang-apat, magkakaroon po ng mga persecution. Yung faith mo kay God, uusigin ng maraming tao, pagtatawanan ka, no, sasabihin ay baduy ka, no, marami panoorin niyo yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sa street.
lalo sa New York, mga sinasayawan ng bakla, niloloko sila. So there will be a persecution. No? At pang-anim, marami sa huling panahon po, marami po, they will turn away from their faith. Yan na ang isa sa nakakatakot na tanda. No? Kahit ikaw'y Kristiyano, sabi ni Jesus, kaya mag-ingat tayo, no? Kahit nang born again ka, may mga pagkakataon o posibleng mangyari kahit ikaw'y Kristiyano, lalayuan mo o tatalikuran na ang pananampalataya sa Diyos. Okay, kaya siguro sa kahirapan, problema, dahil sa pag-uusig, sabi ng Panginoong Yesus sa huling panahon, maraming lalayo sa kanilang pananampalataya. Kaya, ano nakikita mo sa sarili mo kapag ganito ang nadidinig mo, sinasabi ng Panginoon, maraming tatalikod. So, dapat po, aware po tayo yan. At pang-pito, magkakaroon po na maraming betrayal and hate. No, yung pagkagalit, no, mamumuhit sa'yo ang ibang mga tao because of your faith. Kung titignan mo kahit sa church, may aawayin na kapwa Kristiyano, yan, tanda yan ng mga huling panahon. Magkakaroon ng division, away-away, maghuhudas ang isa na kaibigan mo, no, maghuhudas kay pastor. That is a sign of the end of days, no? Kaya maganda po dyan na tayo ay malaman natin itong mga warning na ito para tayo ay makapaghanda sa katapusan. Pangwalo pa, sabi po ng verse 11, maraming lalabas na false prophets, maraming lalabas na mga bulaang pastor, no? Mga bulaang tagapagturo. No? Sa Pilipinas lang, napakadami niyan. No, sa ibang bansa, meron na rin yan. So, yan po ay isa sa tanda na maraming magtuturo ng mali. Sa Pilipinas, pinakamatindi natin yung kapalit ni Kristo. No? Dito lang sa Philippines, only in the Philippines yun. Walang ganun sa gaano sa ibang bansa, dito lang. Pinuwi mo, isang pastor, kapalit na ni Kristo. Kilala niyo yan, di ba? Hindi ako yun. Lala niyo yun, nasa Pilipinas yun. Okay, so pang-siyam ay ayan, ang isa po sa tanda na makikita natin sa huling panahon, ang tao daw lalong magiging masama. Wickedness will increase. Kaya hindi pa puti ang takbo ng mundo, pasama. Okay? Kaya lalaganap, tanda yun Pastor, nagpipray naman tayo ng kapayapaan. Pero hindi ko na pwedeng baliin yung prophecy na sinabi ng tanda na sa huling panahon, lalo magiging masama ang tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw magpakabait na. Yan. Baka mapasama ka sa tanda na lalong magiging masama ang takbo ng mundo. Meron pa ba? Pag huli, isa sa pinakahuling tanda, mga kapatid, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Tsaka dadating ang wakas. Yung pinasa kanina, sa opening natin. So the gospel must be preached to all nations. Kapag nangyari na yan, ay babalik ng Panginoon. Amen. Ito, i-observe nyo, noong 90s, iniisip namin bilang mga kabataang Kristiyano, kaya mararating ang maraming mga bansa like Muslim country. Hindi ka pumasok dyan ng mabuting balita kasi awal So pag nahuli ka, kukulong ka. So nahihirapan ang mga missionary. Inisip namin, magpapadala ng mga missionary sa mga bansa. Paano mararating ang Sentinel Island na wala pa nakakarating at sila'y maabot ng gospel. Ako naniniwala, alam niyo ba yun, Sentinel Island? Yung, pinapatay yung nasa daon pa lang, ipapatay na ng mga tribo. Wala pa nakakapasok doon na, sa parte ng India yun. Pinapatay talaga, ayaw nila na may makasama. How they can hear the word of God? Ako naniniwala,
isang araw, mababalita nyo na may isang missionary makakapasok doon. Hindi natin alam, no? Pero sabi ng Bible, dapat lahat ng bansa ay marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. So, in our generation, madali na yan. Mas kaintindihan na natin kasi meron na tayong internet. Kahit ang Muslim country, nakakakinig na yan ng preaching. Nakita niyo? So, ito isa sa tanda na totoong nangyayari na. Siguro kung meron mang hindi nakakarinig pa ngayon na mga bansa, napaka-minimal na lamang. Amen? Kaya dito po, sa mga tandang ito, titignan mo, lahat ng yan nangyayari na eh. Lahat. Wala dyan na hindi pa nangyayari. O, ibig sabihin yan, sabi ng Panginoon sa Mateo 24, iyan na pasimula pa lang. Ng kahirapan. Kaya yan, nagsisimula na ang preparation ng langit, ng kalangitan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya, alam niyo po, ang title natin, paano ka tutugon? Ngayon, parang nakikita na natin yung mga tanda na malapit ng ang huling panahon. Malapit ng bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Marami sa atin natatakot kasi kaya sabi na iba, pupunta na ako sa gusto kong puntahan, mag-aasawa na ako kasi malapit na ang wakas. Yung iba ay gagawa ng kabutihan na ako kasi malapit na bumalik si Lord. So bilang mga Kristiyano, ito magandang matutunan natin. Dapat na maging tugon mo sa mga huling panahon na ito. Okay? Ready na ba kayo dito sa apat na bagay na ito? Dahil kung nalalaman mo na malapit na bumalik ang Panginoon o katapusan na ng daigdig, etong apat na bagay ang dapat mo maging tugon. Pray muna tayo. Lord, salamat po. Kami po ay totoo na nananabik sa iyong pagbabalik sapagkat ang pagbabalik mo ay siyang katuparan ng lahat ng bagay sa buhay po namin. Our redemption, our great hope, our glorious hope, Panginoon. Pero kahit nandito po kami, Panginoon, we need to be ready. Tulungan niyo po kami na malaman po namin ang mga dapat natin gawin. Ingatan sa buhay po namin bilang mga anak mo. Let the Holy Spirit preserve us, speak to us, enlighten us, Panginoon, upang ang buhay po namin hanggang sa muling pagbabalik ay matatag niyo po na karapat-dapat para sa iyong kalwalhatian. Salamat po, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Apat na dapat na maging tugon mo sa mga huling panahon. Una, mga kapatid, yamang nalalaman natin na malapit na ang huling panahon, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Umiwas ka sa mga kasamaan. Meron po kayong notes yan na may blanco para matandaan nyo po ang sulat nyo. Kung wala po kayong ballpen, maghulang po kayo sa katabi po nyo. So, unang bagay na dapat maging response natin ngayon na malapit ng bumalik ang Lord. Ikaw mismo, umiwas ka sa kasamaan. No? Umiwas ka sa tukso, no? Labanan mo yan, at umiwas ka sa kasalanan. The best thing that you can do bago bumalik ang Panginoon, stay away in the wickedness. No, ang buhay Kristiyano ay pag-iwas po yan sa kasamaan. So sa uling panahon, wickedness will increase. Kaya ingatan mo ang pananampalataya mo sa bitag ng kaaway. So para makaiwas ka yan sa kasama ng mundong ito. Ako naniniwala, pinipreserve ni Lord no, yung church. Kaya nga hindi pa lumalabas ang Antichrist. Meron pa church Okay? So pakinggan niyo po maigi ito. Para makaiwas ka sa kasamaan ng mga huling panahon na ito. Para ikaw ay malabanan ng tukso at malabanan at makaiwas ang kasalanan. Alam nyo, the best response natin dapat sa huling panahon na ito, ikaw ay in love na in love, una sa Panginoon. Amen?
Pag ikaw ay malamig, malayo ngayon sa panahon na ito, isipin mo madadatnan ka ng Panginoon na ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Yan po ay isang bagay na questionable. Baka po, hindi ko po alam, unless na tayo nasa Panginoon talaga. No? Malawak ang biyaya ng Lord, yes. Pero mabait siya, mabuti siya, siya ang ating pastor. Pero tandaan natin, si Lord, judge din yan pagdating ng huling panahon. Magiging judge po siya. He is the King of Kings and Lord of Lords. Pero huhukuman tayo ng Panginoon, huhusigahan tayo according to our deeds. No? Tapos tayo po, ay sa huling panahon nito, huwag mong i-justify ang kasalanan. Ang kasalanan talaga. So kung nakagawa man tayo ng kasalanan, ask God's forgiveness. Huwag mo patatagalin. Malawak naman ang biyaya ng Panginoon eh. So humingi ng tawad sa huling panahon na ito kapag ikaw ay nagkakamali. Umiwas ka sa mga modern idolatry. Yan ay isa sa instrumento ng diablo sa buhay natin. Tignan niyo po yung mga modern idolatry ngayon. Ayan. I believe, ako naniniwala dito, one of the modern idolatry yung social media. Napansin niyo, ba't nauubos ang oras mo sa social media? Hindi nyo tinatantanan si TikTok at si Facebook. Hindi mo na minsan makausap na mahaba ang iyong asawa dahil sa social media. So somehow, yan ay instrumento ng kaaway sa atin. Your ego, your possession, your career, drugs, idolatry yan. Meron pa bang ngayon nagdadrugs hanggang ngayon? Kapatid, malapit na mag-rapture, ha? Suko mo na yan. Meron bang puno ka pa rin ba ng pride, sex, no? Ikaw ba ay merong overindulgence sa mga bagay dito sa sanlibutan? That is idolatry. Kaya sabi ng Bible sa atin sa 1 Thessalonians 5:23, naway lubusan kayong papanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Napansin niyo, hanggang sa pagpalito ng Panginoong Jesucristo. So, will ni Lord sa atin, hanggat hindi pa siya bumabalik, nire-ready natin ang sarili natin. Katawan, espiritu, kaluluwa, na napabanalin natin. Okay? Kaya, iiwas ka talaga sa kasamaan. No, ang buong pagkatao mo, dapat panatilihin, sabi, walang kapintasan. Katmari, walang papasok na kasalanan sa iyo. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Tignan niyo po, pag bumalik bigla ang Panginoon, eto tanong, are you ready? Bigla nag-rapture. Ready ka na ba? Pastor, tingin ko, huwag muna kasi marami pa akong pangarap sa buhay ko. Di ba? Wala tayo magagawa. Di mo kayang pigilan ang plano ni Lord eh. Amen? Basta mag-aasawa pa ako. Basta magkakapamilya pa ako. Pag nalaman na malapit na bumalik ang Panginoon, bigla magla-rapture, hindi mo na kayang pigilin yan. Pagputok ng langit, pag tunog ng trumpeta, tapos na. Bigla tayo mawawala dito. Sa isang mata, bigla tayong maglalaho. O, tanongin mo katabi mo, tiyak mo ba nakasama ka sa rapture? Tiyak mo ba? Halimbawa, bukas, biglang nag-rapture. Ngayon. Uusap tayo ng Word of God, biglang nag-rapture. Di ba kasama ka? Tanongin mo katabi mo, sigurado ka? Amen? Bakit ka sigurado? Because of God's promises. Amen? You believe in God, you accept the Lord as your personal Lord and Savior. Walang duda, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa mga taong nanampalataya sa Kanya, once na bumalik ang Panginoon, kasama ka doon. Amen? Huwag ka na magduda. Pero alam ko, hindi ako propeta, ha? Alam ko kung sino hindi makakasama sa rapture. Ikaw, alam mo kung sino hindi makakasama. Alam mo, talagang katabi, alam mo ba kung sino hindi makakasama. Dito, alam mo ba kung sino hindi makakasama sa rapture. Ayan si sister, napaka-chismosa yan eh. Hindi kasama.
Ayan, si brother, ako, titinambisi niya. Hindi. Tignan niyo po even the Bible, tiniyak ko sino hindi makakasama. Amen. Gusto niyo malaman? Parang signalin natin ang sarili natin, di ba? Okay? So, pakita natin yan. Ito ang basis natin. Sino hindi makakasama sa rapture? Galatians 5:19 to 21. Hindi maikaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya. Okay? Tandaan niya yan, ha? Ano yung pangangalo niya sa mababong na Tagalog? Nagtataksin ka, may asawa ka, ng babae ka, ng lalaki. Okay? Pangangalo niya. Kalima-limalim na pamumuhay. Napakapuno ng kasalanan ang pamumuhay. Kahalayan. Wala. Okay, kahalayan. Ano ibig sabihin ng kahalayan? Yung bang... Parang kalibugan. Sa ibang bersyo, kalibugan eh, no? Oo, nasa Bible eh. Yung ba wala ka inisip kundi sex? No, kakapanood mo, iniisip mo, may kumang babae, ano kaya, makasex ko to. Kahalayan! Kalaswaan! Yan, pagdanasa ng masama sa kapwa. O ito pa, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, may Santo Niño ka, o naging ka na. Lumuluhod ka pa rin doon. Baka hanggang ngayon, may anting-anting ka pa. Okay? Pangkukulang. Tingnan mo katabi mo, baka ngayon, bahagi ng po. Witchcraft yan, o paliliwanag natin to. Baka involved ka pa kasi dito no? Yung witchcraft, ibig sabihin nga, nag-i-involve ka doon sa mga espiritu. Yun yung mga spirit of the class, pumupunta ka pa ba ng Quiapo, nagpapahula ka pa. Malaswa sa Lord yan, ayaw niya yan. Okay? Di baling lahi ka naman kukulang dati, pero na-born again. Wala na yun, wala na kapangyarihan yun. Okay, eto. Warning to pagkapuot, sino sa inyo galit, may kinikim-kim na galit, kapuot. Check natin Ikaw ba may kinikim-kim kang galit? May kinapupuotan ka ba? Pag nakita mo siya, nag-aanap ka sa galit, gusto mong saktan. Okay, paninibog ko. Ano yung paninibog ko? Taas ang kamay ng mga silosa. Patay kayo, ingat kayo. Kasakiman. Yan, buti na lang, hindi ka member ng flood control project. Kasakiman yun Sa iyo lahat ang pera. Kawawa naman yung iba. Okay, pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Tayo, huwag pansinin yan. Sa church, huwag pansinin nyo. So, lagoy tayo. Huwag mo papansinin yan, galit natin yan. Yung bata, pagkakampi-kampi, eto pa, iwasan mo na mainggit. Pagka-inggit, kasama, sino naiinggit sa kapitbahay pag umaaksenso? Naiinggit sa classmate, sa katrabaho, naiinggit kay pastor, naiinggit sa kapwa Kristiyano, tanggalin na natin yan. Pagka-inggit. Kaya mga inggitero-inggitera, ingat tayo dyan. Sabi pa, bakit kasama paglalasing pala? Bakit kasama dyan? Kaway-kaway, ang mga lasing ko dito, wala na lasing, no? Praise God, no? Walang takos na pagsasaya. Pastor, pwede ba i-explain mo yung walang takos na pagsasaya? Walang pakialam. Walang pakialam. Let's do it all night. Ayaw na si nanay. Kahit mamamatay na, basta magsaya tayo. Parang gano'n, no? Walang pakialam. Basta ikaw, maging masaya. No? Kahit hindi na dapat magsaya, maging masaya. Okay? Tapos, ang iba pang tulad nito, tulad yan, at iba pang tulad dito, marami pa yan. Hindi kayang tapusin eto, sabihin mo, pinabalaan. Sabihin mo, binabalaan. Binabalaan ko kayo. Tulad noong una, binabanggitan ni Apostol Pablo yan. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga binanggit natin. Tayo makakasama sa rapture. Hindi tatanggapin
Amen? So, ano kailangan mong gawin? Pag meron ka dyan, humingi ka na ng tawad kay Lord. Amen? Kasi mismo ang Bible nagsabi, binabala. Kaya nga binabala, ano? Pag ikaw may inggitin, hindi mo tinanggal yan. Babalik ang Panginoon, hindi tayo makakasama. Kasi hindi daw papayagan ng Diyos yun. Hindi tatanggapin sa kaharian. Sa langit. Amen? O, check natin. Titigan mo may ingin yan. Ako ba meron dyan? Baka ako mahilig sa division, pagkabahagi. Ako ba ay naglalasing? Ako ba ay sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan? So pag meron kanyan, kaya nga sabi, babalain. Babalayan. Hindi tatanggapin. So ngayon, alam mo na kung sino hindi makakasama sa rapture. Amen. Alam mo na rin. Amen. Okay. Isipin mo yan, no? Pag meron yan, delikado. Pwede namang sa second biyahe ka, pangalawang biyahe. Pero ako, gusto ko sa unang biyahe, sa rapture. Kasi alam niyo ba may pangalawang biyahe? Pwede pa naman maligtas eh. Kailangan lang, magpapapulot ka ng ulo. Hindi ka magpapatatak ng 666. Pwede pang mapunta sa langit. Kaya lang, dadanasin mo yung pinakamatinding lindol sa buong kasagsayan na hindi pa nagaganap. Ang pinakamalupit na lindol na naganap sa mundo is 9.2, I think 9.5 ang pinakamalakas. Siguro, may sinabing Revelation, sa panahon ng tribulation, magaganap ang lindol na hindi pa nagaganap. Mararanasan mo yun pag naiiwan ka. Ipilitit ka magpatatak. Hindi ka makakabili sa sa pure gold pag wala kang 666. Kailangan may tataka. Pero ang assurance, pag may tataka, impyerno ka na. Dahil alam mo to, pinag-aaralan natin to, no? Pag biglang may iwas sa rapture, naalala ko, sabi ni Pastor, huwag magpapatatak kasi pag tinatatakan ng 666, automatic, impyerno na. Ticket mo yun sa impyerno, wala nang bawian yun. Kaya yung mga Kristiyano maiiwan, na meron nito, kaya naiwan, no? Paniwala ka, magtatago na yan. Hahantingin kayo no? Pipilitin kayong tatakan. No, pag nahuli ka, tatak o kamatayan, siyempre, alam mo na yun ipipiliin mo kamatayan. Babalik ang ancient execution kasi sa tribulation, pupugulan ang ulo. Tutorturin ka. Okay nga lang kung bigla. Hindi, blade ang gamit, blade. Hindi itak na gano'n, ha? Yung one-time chop, hindi, blade. Nakaganong ka, blade na hanggang maputol ang ulo mo. Tapos yung isang mga pulis, habang biniblik ka, binubuhusan ng suka. Yun, mga gano'n. No? Hindi, meron talaga. Kaya kagimbal-gimbal ang mararanasan na maiiwan. Kasi doon babagsak ang mga bituin sa kalangitan. Yung mga kinakatakutan ngayon, no? Magpapakilala ang Antikristo, no? Sa 3.5 years, mabait yun. Pero after ng 3.5 years, lalabas na tunay na kulay yun. No? Lalabas ang mga halimaw. Mga nababasa mo sa Revelation. Mararanasan niyo yun, no? Mamamatay ang 2/3 ng mga tao sa buong mundo. Yan. Kaya kayo, sabihin mo sa katabi mo, ngayon pa lang magpakatino ka na. Diba? Ano ba? Gusto mo pa bang maiwan? Nadanasin. Kaya nga, i-rapture muna ang church para alam ng Diyos, hindi na niya naranasan yung Great Tribulation, yung 7 years of tribulation. Okay? Naintindihan niyo po ba? Totoo yun. Hindi yun movie. Totoong mangyayari according in the book of Revelation. Kaya pinakamagandang response natin, tiyakin mo, no? Sa tulong ng Lord, wala ka na nito pag nag-rapture. Amen? Pwede mo muna po ba tayo manalangin ngayon? Pikit po tayo. Panginoon, humingi po kami ng tawad. Bubusin niyo po yung aming mga buhay, isip, spirito, kaluluwa, katawan, pakabanalin niyo po kami. Humingi kami ng tawad sa iyo kung meron man kami na mga kasalanan, kasamaan na nagawa po sa iyo. Magpapalinis po kami sa iyo sa oras na ito. Humingi kami ng tawad according po sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis at kapatawanan.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. So, sabi mo sa tabi mo, ayan, makakasama ka na. Sigurado na. Forgiveness lang naman yan eh. Ayaw kasi nila ng kasalanan. Okay, so pangalawa na response. Mahalaga na sa huling panahon, piliin mo na mahalin ang mga taong nasa paligid. Amen. Piliin mo na. Ang magmahal at magpatawad sa huling panahon ay dapat mo nang gawin. Kaya wala nang galit, wala nang poot. Iniisip mo, yung tatay mo, pinahirapan ka, hanggang ngayon galit ka, patawarin mo yung tatay mo. Kahit wala na. Patawarin mo na sila hanggat may panahon ka pa. Mahalin mo na sila, tigil na ang away, banat dito, banat doon, pamilya na laging hindi nagkakasundo. Ang best response natin sa last day, magkasundo na tayo. Amen? Ang mga huling panahon ay pakikipaglaban sa maling damdamin. Kaya ngayon, ang mga maraming kabataan, mapansin nyo, madaling bumigay, nagsusuicide kagad. Kasi last day na kasi ang kaaway, tatamnan ka ng mga negative thoughts talaga yan. Kaya ikaw naman, dahil may tanim ka ng salita ng Diyos, nakakayanan mo, nalalabanan mo yung maling damdamin. Kaya pag ikaw ay nakakapag-isip ngayon na bumigay, parang ayaw mo na mag-church, dapat yun nilalabanan. Tingnan nyo, ang daming wala ngayon. Sayang pa naman, itong topic na ito. Ako po naniniwala, sa last day, sisirain talaga ng Diablo ang maayos na relationship. Kaya dahil tayo naman ay iniingatan ng Panginoon, ay na-overcome natin yan. Alam niyo kung bakit nire-ready tayo ng Lord na magmahal sa ibang mga tao at magpatawad? Alam niyo kung bakit? Kasi ang langit, napupuno yan ng pagmamahalan. Kung dito, hindi ka marunong magmahal, how come nagpupunta ka sa heaven na hindi ka marunong magmahal at hindi marunong magpatawad? Amen? Kaya tanda po natin, sabi ni Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pwede ba huli tayo manalangin? Panginoon, pinipili po namin ngayon ang magmahal. Pinipili po namin ang magpatawad. Pinapatawad na po namin ang mga taong nakasakit sa amin. O kung kami man ang nakasakit, piling po namin na mga taong nakapaligid sa amin, pamilya namin, church members, mga kasama namin sa trabaho, mga kaklase po namin, maaaring ginagalit kami nito, binubuli kami, pero Lord, ngayon, pinipili po namin na mahalin sila at patawarin sila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlong tugon sa mga huling panahon, manatiling matatag, tapat, at malalim sa Panginoon. Ito ang panahon ng ligligan. Ito mga huling panahon. Liligligin ang pananampalataya mo dahil sa bigat ng mga problema, dahil sa bigat ng mga pangangailangan. Alam nyo, ito po yung panahon na sisirain talaga ng kaaway ang church para ito ay hindi mag-respond sa gusto ng Panginoon sa huling panahon. Kaya ikaw naman, bilang Kristiyano tayo, ikaw ang pipili, o marinig kayo maigi dito. Ito, huling panahon, no? Alam niyo po ba, ikaw ang pipili kung manglalamig ka sa Lord o magpapatuloy ka. Hindi kaya ni Pastor yan. I-encourage ko lang kayo. Pero ikaw ang pipili kung manglalamig ka. Ikaw ang pipili kung ayoko na mag-church sa huling panahon na ito, no, ayoko na maglingkod kay God, no, ayoko na mag-ministry because ang dami ko nararanasan mga struggle sa buhay. No, pero tandaan mo, sabi po ng Bible ay magpakatatag ka. Hebrew 10:23, sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako
sa atin. Sabi mo sa tabi mo, magpakatatag. Magpakatatag ka. Malakas ka, kapatid. Ayusin mo na buhay mo. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? So, yung maglingkod na talaga sa Panginoon. Huwag nang mag-alinlangan. So, yung paglilingkod mo sa Diyos, talagang i-level up mo na. Amen? Baguhin ang mga bad habits sa paglilingkod. No? Total, malapit nang bumalik si Lord. Pwede mo ba, huwag ka na magpalit sa church. Amen. No? Hindi mo yung mga absent, i-chat mo. O sabi sa pinag-uusapan namin ngayon, malapit nang bumalik si Lord, kaya huwag ka nang absent sa church. Amen? Tigilan mo na yung hindi mo kakapanalangin. No? Malapit nang bumalik si Lord, ngayon kapag hindi mananalangin. So, soak yourself in prayer and devotion to God. No, ikaw ay makiisa sa gawain ng Panginoon. Kung hindi ka makiisa ngayon, what the best time? Makiisa ka na. Mag-join ka sa mga magiging programa ng simbahan. No? Dahil malapit nang bumalik ang Panginoon, more focus ka ngayon sa iyong spiritual life. Amen? Kasi tayo nagtatrabaho na. No? Hindi naman masama yan. Pero sa last day, dapat ang focus natin, spiritually speaking, dapat po tayo mas involved sa gawain ng Panginoon. Amen? Mas tumitibay, lumalaging ang relasyon mo sa ating Panginoon. Nagiging matatag. Kaya dito sa panahon na ito, hindi natin kasi lahat ng tanda ay nangyayari na eh. Hindi natin alam, baka next month or sa isang taon ay bigla nang bumalik ang Panginoon. Kasi hindi natin alam yan eh. Lord lang na may programa niyan. Kaya sabi ng isang African pastor, nabalita niyo ba yun? September 28, babalik na si Jesus. Napanood ko sa YouTube yung mga Afrikano, mga member siguro, umakyat ng bundok. Tapos nag-hallelujah sa bundok. Tuwan-tuwa na sa pagbabalik ng Panginoon. Wala namang bumalik. So, ang tao, hindi niya kayang alamin yan. Ang Lord lang ang nakakaalam yan. Pero, binigay lang sa atin yung mga tanda. At nagaganap na ang tanda. So, therefore, alam natin, malapit na. Amen? Kaya, be ready, discipline your spiritual life. Manalangin ka na lalo ngayon. Basta ka ng Bible araw-araw. Use the Word of God para magpatatag sa'yo. Kasi itong mga huling panahon na ito, talaga di ba sabi ng tanda, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya ikaw, huwag ka na sumama doon. I-ready mo ang sarili mo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, pwede mo manalangin po ulit tayo sa puntong ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging malakas, maging matatag. Ano man ang pinagdadaanan namin na magiging dahilan ng paglalamig po namin sa iyo. Sorry, Panginoon. Wala po ngayon, palakasin niyo po ako, maging tapat ako sa iyo, maglingkod ako sa iyo, mas maging malalim ang relasyon ko sa iyo sa mga panahon na ito. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. At ang panghuli na dapat maging tugon natin sa mga huling panahon ay pinakamainam na gagawin natin. Ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Bakit hindi pa nagra-rapture? Kasi binibigyan pa ni Lord ng chance ang ibang mga tao mga born again. Alam niyo ba yun? 1 Peter, sa unang Pedro, sinabi po yun. Kaya pa hindi bumabalik. Kung panahon po ng mga apostol sa Bible, pakiramdam nila, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi ganito po yun. Alam niyo po ba, ang isang araw ay pwedeng maging 1,000 taon sa Panginoon. Nasa Bible yan eh. At ang 1,000 taon sa atin, pwede lamang sa Diyos maging isang araw. Kaya iba ang timetable ng langit kaysa sa atin. Kaya mangyayari talaga na isa sa pinakamainam na gagawin natin, since na malapit na bumalik ang Panginoon, ito, i-share mo si Kristo sa iba. Amen? Para maligtas din sila, ibahagi mo ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, sa huling panahon, no, ang tinitignan ng Lord mga Kristiyano eh. Alam niyo kung bakit?
Kasi tayo ang ginagawa ngayon mensahero ng Panginoon sa huling panahon. Can you imagine? Kung i-compromise mo pa ang faith mo sa huling panahon, malungkot si God. Kasi ang tinitignan niya, paano ka gagamitin ng Lord sa ibang mga tao para ibahagi mo ang kaligtasan. Therefore, in the last day, dapat po mapalaganap natin ang mabuting balita ng kaligtasan. No, sa isang banda, bawat isa sa atin, dapat po talaga nanghihikayat ng kaluluwa. Amen? Hindi man dahil malapit nang bumalik si Lord, pero dahil yan talaga ay isang natatanging misyon na binigay ng Diyos sa atin. O para ma-challenge tayo. Tignan po natin yung mga data. Sa buong mundo, ang pinapanganak sa isang araw, 401,300. Okay? At ang namamatay sa buong mundo, kada isang araw, ay 158,686. Sipin mo yun. Meron sa buong mundo ang namamatay 158,686,000. Napakadami nun, di ba? Sa buong mundo yun. Isipin mo, pag ikaw ay Kristiyano at may pasagin ka sa kaluluwa, isipin mo, ilang kaya dyan ang taong mapupunta sa langit? Araw-araw, ganyan ang bilang na namamatay. Ang daming namamatay. Ano kaya yan? Nagkaroon ng mga relasyon sa Panginoon. Di ba? Ang dami yan. Alam natin, pag hindi sila kumilala sa Panginoon, kung iyan ang bilang na araw-araw, may namamatay ng ganyan, what if, kung hindi yan kumilala sa Panginoon, sa isang araw, ibig mo sabihin, may pumupunta sa impyerno na 158,686. Grabe yung heart ni God yan. Ayaw ni Lord nun. Ang sakit nun, di ba? Grabe, pahihirapan mo ang tao. Ganyan ang bilang. Sabihin na natin, kalahati niyan, ligtas. Okay na, kalahati Yung kalahati, kawawa din naman. Siguro, wala nag-share ng gospel. Siguro, walang nagtiyaga na i-disciple ito, papalapit sa Panginoon. Punta tayo sa Pilipinas. Tingnan po natin. Sa Philippines, ang ipinanganak araw-araw, ayon sa datos po ng PSA po yan, from January to August 2024, 8 months lang po, ang datos po yan. Ang pinanganak, araw-araw sa atin, 1,774 araw-araw. Pero sa Pilipinas, ang namamatay, araw-araw, 1,365. Ang dami rin. Wala pang, ano po yan, natural death po yan. Ibig sabihin, marami yan namatay sa atake sa puso, sa diabetes, sa rayuma, natural death. Wala pa yan, hindi pa kasama siguro yung namatay sa sa mga lindol. Wala pa yan, no? Kaya, ang dami namamatay sa Pilipinas, araw-araw 1,365. Paliitin natin. Ito naman. Death rates per day sa Laguna and Cavite. Okay, ito na yan. Kung ikaw yung taga-Laguna, o taga-Binang ang ilan sa atin, alam po ba sa Laguna, araw-araw may namamatay na 53 katao. Kung ikaw yung taga-Cavite, araw-araw may namamatay sa Cavite ng 72 katao. Araw-araw yun. What if i-multiply mo yan sa isang buwan? Pag binultiply mo yung 53 sa Laguna, buwan-buwan may namamatay sa Laguna ng 1,590. Sa Cavite, buwan-buwan may namamatay na 2,160 sa isang buwan. Grabe. Dahil libo, taon-taon na namamatay. Ito question, nasaan ka sa mga namamatay na yan? Nasaan ka? Nasaan tayo? Baka yung kamag-anak mo namatay, hindi mo man lang naipag-pray at pinatanggap sa Panginoon. That is our mission sa huling panahon, mga kapatid. Kaya sabi ng verse ulit dito kanina, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa saka darating ang wakas. Matatagalan pa pagbabalik ng Lord kung hindi tayo mag-share ng gospel. Amen?
ibahagi mo na si Kristo sa huling panahon na ito. Amen. Pagdating sa langit, hindi ka na pwede pabalikin ni Lord. Sasabihin mo, Lord, pwede ba mag-request? Nasa langit ka na, sasabihin mo, pwede mo ba puntahan ko yung nanay ko para patanggapin ko sa Panginoon? Wala na. Hindi na pwede yun. Hindi ka na makakabalik. Kaya nga hanggat na andito tayo sa lupa, do our mission. Do our vision. Gawin mo, patanggapin mo sa Panginoon ang mga tao. Ibahagi mo ang mabuting balita sa mga tao. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kasi pag bumalik na si Lord, nawala na tayo, nag-rapture na, ang daming persecution, ang daming tribulation na mangyayari. At mahirapan na talaga, no, ang kaligtasan. Kaya dito mga kapatid, itong mga pinag-uusapan natin ito, dapat natutunan natin, we are God's missionary sa huling panahon na ito. Mga kasama mo sa trabaho, lagi mong kasama o naimahagi mo na ba si Kristo? Araw-araw, classmate mo, lagi mong kausap. Naibahagi mo na ba si Christ sa kanila? E paano bigla ng rapture? Wala na. Impierno, walang pananampalataya kay Kristo. Romans chapter 10, verse 14. Ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? It is a message of God para sa iyo at sa amin yan. Paano ang tao mananampalataya kung hindi ka magsasalita para sa kanila? Amen? Magkaroon tayo ng katapangan ngayon sa huling panahon na ito na maibahagi talaga si Kristo para makilala nila ang Panginoon at magkaroon sila ng kaligtasan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin. Sa ating pananalangin, remember, we are the last messenger sa mga huling panahon na ito. The church ay maging gumagampanan lahat natin ang gawain ng Panginoon na itinulong niya sa atin na binigay ang Great Commission. Kapatid, mag-aaral ka, magbahagi ka. At kung di mo na nagagawa na ito, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Nagaya ko po ang music team. Sa ating pananalangin, kapatid, maring sabihin mo, kahit alam mo na ang pagbabalik ng Panginoon, pinag-uusapan natin to ng mga huling araw na daigdig. Siguro minsan nakapokus ka pa rin sa sarili mo. Ano ang pangarap mo? Ano gusto mong marating sa buhay? Paano ka magkakapera? Paano ka yayaman? Pero naisip mo na rin ba, minsan isang araw, puputok ang langit. At lahat tayo ay kukuhanin ng Panginoon sa alapaan. Lahat siguro na maaari mong paghirapan, pinagplanuhan, pinangarap. Maaaring ang iba sa atin, nangarap, nakamit na niya ang pangarap, that's fine. Maaaring ang iba sa atin, hanggang ngayon, struggle, paano siya asenso sa buhay. Pero, yung maging successful ka at hindi successful, alam niyo po ba na parehas din yun? Pagbalik ng Panginoon, that is nothing. Lahat ng mga bagay sa mundo mababaliwala. Isa lamang ang bibigyan ng halaga ng Diyos, yung relasyon mo sa Kanya. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, magkaisa po tayo na gawin ang apat na tugon na ito sa huling panahon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaalala po namin yung mga mahal po namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Tulungan mo po kami na maibahagi namin si Kristo para sa iba. Samahan niyo po kami, Panginoon. Sabi niyo yung mga salita, sa huling panahon, ang hindi mga panganay makakakita ng mga pangitain. Ibubuhos mo ang iyong Espiritu, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, inaanyayahan po namin na kumbintahin niyo ang aming mga puso, ang aming Espiritu, ang aming kaluluwa, na magawa po namin ang atas na binigay niyo po sa aming pundahan.
Tayo po lahat ay tumayo po ngayon. May mga tao ka ba, kapatid, na pinangarap mong bahaginan ng salita ng Diyos? Huwag mo na ipagpaliban. Meron pong isang magkaibigan, mag-best friend. Napakasaya po ng kanilang relationship. Sa lahat po ng buhay, lagi silang magkasama. Through ups and down, lagi silang magkasama. Magkasama sila sa panahon ng pangangailangan, nagtutulungan sila. Pag walang pera ang isa, nagbibigay ang isa. Kapag sila may problema sa pamilya, ino-comfort nila ang isa't isa. Kapag sila po ay may matinding pangangailangan, dumadaan sa emosyon, matinding emosyon, nagdadamayan po sila. Malapit sila sa isa't isa. Pero alam niyo, isang araw, tumawag ang nanay ng kanyang kaibigan at sinabi ang kanyang best friend ay na-aksidente. Hindi niya kayang tanggapin. Nung nililibing ang kanyang kaibigan, siya ang huling taong naiwan sa simenteryo. At sinabi niya, pasensya ka na, kaibigan. Hindi ko nasabi ang pinakamahalaga na bagay na dapat kong ibigay sa iyo. Yung pala ang kanyang kaibigan na ito ay isang born again Kristo. Namatay ang kanyang best friend na sa kabila ng napakaraming panahon na kasama niya ang kanyang kaibigan, may hindi man niya lang nasabi si Kristo. Hindi man lang niya sinabi ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi man lang niya sinabi ang kabutihan at patotoo ng buhay niya na siya'y makakilala sa Panginoon. Sinusuntok niya ang kanyang dibdib sa puntod ng kanyang kaibigan at sinasabi, kaibigan, patawarin mo ako. Ano pa ang saysay ng paghingi niya ng tawad? Ayaw may na mga Kristiyano, hindi aksidente ang mga taong nakakasama mo. Inilagay yan ng Diyos sa iyo para ibahagi mo si Kristo sa Kanya. Samantalahin natin ang panahon na ito hanggat naandito tayo, hanggat may lakas ka. Ibahagi mo ang Panginoon. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, this is the best response na pwede natin gawin para sa Panginoon to share the gospel of salvation. Kapatid, bawat isa sa atin, we are responsible. It is our ministry to share Jesus Christ to other people. That is our best response. Share Christ to others. Yes, Lord. Nire-ready niyo po kami ngayon for the great ministry. This church, ihanda niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Linisin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Humingi po kami sa iyo ng tulong at gabay. Opo, Panginoon, iba-iba po kami ng buhay. Maaaring sabihin natin, pasensya na Lord, masyado busy, marami akong kabalahan sa buhay. Pero one day, dadating ang Panginoon, are you ready to meet our Savior? When you became faithful to God, papatiin ka niya. Anak, pumasok ka sa kaharian na inihanda ko sa iyo. Good and faithful servant. Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat kami magamit sa huling panahon na ito. Ayusin niyo ang aming mga buhay. Managumpay kami laban sa kaaway, Panginoon. Mahalin namin ang mga tao na sa paligid namin, Panginoon. Kilalanin po namin na sila inilagay mo sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami maging matatag, maging tapat sa iyo. Mahalin ka namin ng higit sa buhay po namin, Panginoon. Tanggapin po namin ang tawag po namin na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord, Heavenly Father, with the Holy Spirit. Kapatid, pinanilang kita na manalangin, personal prayer mo sa Panginoon.
Yes, ang mga tanda nangyayari. Ito na yung mga huling panahon. Maraming may tinatawag ng Lord ngayon. Kilalanin ko siya bilang Panginoon, bilang Panginoon. Ibahagi ang karya ng Diyos para sa iba. Oh, Jesus. Yes, Panginoon, marami po salamat sa pagkatala po namin. Kahit nalalapit na ang muling pagbabalik, tinutulungan niyo pa rin kami sa buhay na ito kung paano kami tutugon sa muling pagbabalik. Kaya po, Panginoon, salamat sa pagtutulong, pagtutuwid, pagsasaayos ng aming po mga buhay. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa gawa ng kasalanan. Salamat po, mula po ngayon, pipiliin namin magmahal sa mga taong nakapaligid sa amin. Mula po ngayon, Panginoon, magiging matatag ako, magiging tapat ako, mamahalin kita ng lubusan, mas magiging malalim ako sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, mula po ngayon, ihahambang ko ang aking mga paa sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Pupuntahan ko sila upang ibahagi ang iyong kabutihan. Salamat po. Pwede bang sabahin natin pasalamatan ng Lord sa oras na ito? Let us give God and glory to His name. Thank you for our church. Salamat po. Sige po, papuri pa sa salamat. Ibigay natin para sa Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. We worship you, God. Salamat sa iyong pag-ibig sa simbahang ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat, salamat po, Panginoon. Oh, worship you, God. Salamat sa iyo, Lord.
magbigay ng kalakasan bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, makakaupo muna po tayo. Sandali. Okay. Tandaan po natin, hindi man ngayon, dumating ang Panginoon, tayo po ay nakahanda. Dumating man siya, ganun din, nakahanda din po tayo. So, magpatuloy sa buhay. Huwag nyo na pong intindihin yung rapture. Agenda po ng Lord yan sa atin. Ang intindihin po natin ay maglingkod ka sa Panginoon, ayusin ang buhay, no? Ang sabi po ng Bishop ay magplano na parang matagal pa dadating ang Panginoon at mabuhay ng maayos na may kabanalan na parang bukas na dadating ang ating Panginoon. Kaya magpatuloy at be activated tayo sa mga gawain at antayin na lang po natin kung kailan dadating ang pagbabalik ng Panginoon. So, sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Pagpalayan po tayo ng Lord.